Hello, magandang gabi po. Praise the Lord. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito po kami sa Ampid San Mateo Rizal. So, nawa ay nasa maayos po at mapagpalang kalagayan po kayo sa inyong lugar. Welcome po sa Jesus Said. So, samahan niyo po kami mag-aral. Ngayon po ay ka-279 midweek service. Every Sunday po ay patuloy po kami sa pag-aaral Book of Luke, chapter 6 na po, beginning verse 20. So itutuloy lang po natin yung series of teaching. So ngayon pong gabi ay patuloy po ang Book of Joshua. Last week po ay Book of Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Siguro babasahin po natin yon, dadaanan po natin at pagpapatuloy natin yung verse 10 to 18. So, ang title po ay The Revival of God to Joshua. So, last week po, siya po yung successor ni Moses. Patay na si Moses. At ngayon naman ay nire-revive naman siya ni Lord si Joshua para lumakas ang kanyang kalooban, kaisipan at puso at pananampalataya para ipagpatuloy yung mission na iniwan ni Moses. So, welcome po sa ating study. Let's pray. Aming Diyos, salamat po. Muli kami dumudulog, nagpapakumbaba. Humihingi ng kahabagan mo, Panginoon, na ipahintulot nawa ninyo na kami ay matuto at makarating ang mga araw na ito sa mga viewers dito sa church at din po sa mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay, at yung mga Facebook friends ng Jesus Said Ministry Church ay patuloy na magkaroon ng pagkakaalam, pagkakatuto sa mga salita. Maging estudyante po kaming lahat sa iyong harapan. Dalangin namin na kami ay magkaroon ng pang-unawa at makita namin ang aming sarili sa aming pag-aaral kung paano kami ay patuloy na ma-encourage tulad ni Joshua. Maraming salamat, aming Diyos. Tinataas po namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. So ngayon po ay ika-279 no? Service natin. So, siguro yung summary, baka basahin na lang natin muna yung pasadahan natin, verse 1 to 9. Magpapatuloy lang naman ang study natin. So, dahil series naman tayo, hindi tayo lalayo. Sige po, basahin natin muli. Verse 1, nangyari nga, pagkamatay ni Moses, na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue, na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, na sinasabi, verse 2, si Moises na aking lingkod ay patay na. Sabi ni Lord, tumindig ka at tumawid sa Jordan ito. Sabi ng Panginoon kay Joshua, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa mga anak ni Israel. So ngayon, kung titingnan natin sa literal na pagkakaunawa, hindi po siya nakatayo. Kaya nga pinatatayo siya at pinatatawid na. So wala pong sinasayang na oras ang Panginoon. Diretso po. Kung titingnan natin si Moses ay binurol 30 days, kung di ako nagkakamali. 30 days po siyang pinagluksa. So, siyempre po, hindi po pinakilos ni Lord ang mga Israelita dahil nagluluksa sila for 30 days. Pero enough na po yon. Enough na po yon para na ipagpatuloy na yung natigil na gawain. Ipagpatuloy na yung mga
ah, ministry or mission na dapat gawin ni Moses, pero wala na po siya. So, pagpapatuloy po yon. Kaya nga mga kapatid, it's enough na. 30 days na pagbuburol kay Moses ay tama na, tapos na. Tapos na po yon. So, hindi na po dapat nagluluksa pa si Joshua. Although masakit pa rin talaga kay Joshua, pero pinatatayo na siya ng Panginoon. Kumbaga sa tapos na po. Nailibing na. So, simulan ulit. Magpapatuloy sa mga ministry na iniwan ni Moses. Pero si Joshua po ay medyo frustrated and tila hopeless or helpless sa pagkakataong ito. Kaya nga, diretso na siyang kinakausap ngayon ng Panginoon. Dati ang kausap ng Panginoon ay si Moses. At si Moses, pag may utos siya kay Joshua, si Moses ang nagbibigay ng utos. But this time, diretso na po si Lord. Diretso na po ang utos niya kay Joshua. Verse 3. Bawat dakong tungtungan o tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Verse 4. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito. Mula sa ilang, doon sa pinanggalingan nila, at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw, ay magiging inyong nasasakupan. Okay. Isang bayan lang o isang tribe lang ang binabanggit dito, yung mga Heteo or Hittites. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Pero marami pong mga verses na binabanggit dito na mga Cananeo, mga Canaanites, mga Perizzites, Jebusites, sila-sila yung mga lahi dito. But itong binabanggit ng Panginoon, ito lang ang binabanggit ng mga Heteo or Hittites. Ang mga Heteo po ay anak din ni Kanaan. Si Kanaan naman ay anak ni Ham. Si Ham ay anak ni Noah. In Genesis chapter 10 verse 15, ipinanganak si Het or yung anak ni Cananeo, ni Kanaan. Si Kanaan at saka si Misraim ay magkapatid. Ang Misraim is, siya po yung Egypt. And then si Kanaan ay nagkaroon ng anak, ang pangalan ay Het. Ito nga po yun. At ang mga anak ni Het, kung tawagin ay mga Heteo o Hittites. Dito sila marami sa lugar ng Kanaan na siyang tatay nila. So, binabanggit dito, siguro sila yung majority dito. Verse 5, walang sino mang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay kung paano ako'y nakasama ni Moses. Ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan. So, ito'y pangako ng Diyos. Diretso na kay Joshua. Verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat ipapamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. So, ang mga ninunong pinangakuan niya ay sila Abraham, si Isaac, at si Jacob. Verse 7, magpalakas ka lamang at magpakatapang. Inulit-ulit ng Panginoon. Na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang inuutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Sabihin, huwag kang maliligaw. Huwag kang lilis ng lakad. Huwag kang susuway. Sabi rito, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Saan man pumunta si Joshua, basta nasa linya po siya ng kautusan ng Diyos, hindi po siya maliligaw, siya ay magtatagumpay. Ang isa sa mga ibig sabihin ng pagkaliliko sa kanan o sa kaliwa, dahil mga kapatid,
kung anong direksyon ng Lord, kung ano yung uunahin, lulusubin. Una rito, yung Jericho. So, instruction ni Lord yan. Tapos, iba pang mga lugar. So, madadaanan naman po natin ito. Ibig sabihin, kung ano yung utos, siyang susundin lang. Verse 8. Aklat na ito ng kautusan, ito nga po yun, yung 5 books ni Moses, yung Pentateuch kung tawagin, Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Book of Numbers, and Book of Deuteronomy, ay sasabi rito ay gawin mo ayon sa lahat, verse 8, huwag aalisin sa iyong bibig. So yung kautusan na ito na ano man yung kautusan, pwede natin tignan na ang kautusan ay composed of 613 laws. Pero halos lahat yun ay naandoon. Beginning Exodus. And then in Book of Numbers, mababanggit naman din doon. Huwag daw aalisin sa kautusan, sa bibig niya. Ibig sabihin, laging sinasabi, laging binabanggit sa mga Israelita. Kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. So, binabanggit niya rin, siguro sinasabi niya rin ito at lumalabas sa bibig niya, parang nire-recite niya po upang alalahanin niya ang utos ng Panginoon. Upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Sa mga kapatid, ito po ay instruction ng Panginoon. The book of the law is the guidance and protection ni Joshua. With or without the Lord, the presence of God, andun ang salita ng Panginoon. Sabi niya, actually, binasa na po natin ito last week, pero sinasabi dito na ang presence ng Panginoon ay hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako niya yun, yun ang presence niya. Pero pagdating sa prosperity, pagdating sa victory, pagdating sa successful event, ang batayan ng Diyos ay kung hindi aalisin ang kautusan sa bibig ni Joshua, mangyayari yon. Kaya nga, ang victory ay mangyayari kapag ang mga kautusan ay nasusunod kay Joshua. Kaya nga, with or without the presence of God, pwede magtagumpay si Joshua. Bakit po? Kasi andun na po yung kautusan. Susundin na lang. Basta yung guidance ng law ay maging gabay ni Joshua, straightforward lang, wag liliko sa kanan, wag liliko sa kaliwa. Without the presence of God, o yung presence ng Holy Spirit, para kay Joshua, magtatagumpay po siya. Hindi po binanggit dito ng Panginoong Diyos na pagkasama mo ako, hindi kita iiwan, ipababayaan. Pagkasama mo ako, magtatagumpay ka. Hindi po binanggit eh. Ang binanggit dito, yung kautusan. Huwag aalisin sa kanyang bibig. At kapag ito ay nasunod, pag bulay-bulayan, i-meditate ito, siya ay magtatagumpay. Siya ay pagiging hawain sa kanyang mga lakad. Kasi mga kapatid, even today, hindi naman natin nakikita physically ang Diyos. But through Holy Spirit, at ang Holy Spirit, ginagabay tayo sa salita niya, ang Biblia, nagtatagumpay po ang mga Kristiyano. Si Pablo po ba, paano ba siya nagtagumpay? Although sabi nga niya, nakita niya ang Panginoon, pero saglit lang yon. Most of his time, the buhay ni Pablo ay nakadepende sa salita ng Panginoon. Ganon din po ang ibang mga alagad na hindi naman nakita si Jesus, pero umaasa at nagdidepende sa kautusan. Kaya nagtatagumpay. So, ang banal na espiritu at ang kautusan ay sapat na para magtagumpay ang isang tao sa harapan ng Panginoon. Verse 9, hindi ba't inuutusan kita? So, sabi ni Lord, siguro lugmok pa rin. Ayaw pa rin tumayo.
Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot, ni manlupaypay. Sabihin, ang nangyayari kay Joshua ay nanlulupaypay at natatakot. Pero pangako ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. So very, yung pangako ng Diyos. Kahit saan siya pumaroon, mga kapatid, hindi siya iiwan ng Panginoon. Hindi siya tatakasan ng Panginoon. So pinatatayo na siya at pinasusunod na siya. Gawin niya na. Tapos na yung pagluluksa kay Moses. Tapos na yung kalungkutan kay Moses. Tapos na ang lahat. Mga kapatid, bakit ganito si Joshua? May maikling flashback lang po tayo. Sa buong buhay ni Joshua ay nakadepende siya kay Moses. Since youth age, simula pa nung pagkabata. He is the servant of Moses. Wala pa sa Mount Sinai, kay Moses na siya. In Exodus chapter 17, binabanggit na si Joshua. But in Mount Sinai, Exodus 24:13-14, kasama na siya. Sabi rito, kaya tumindig si Moses at si Josue na kanyang lingkod. So inutusan sila ng Panginoon at si Moses ay umakyat sa bundok ng Diyos, kasama si Joshua diyan. Kanya sinabi sa matatanda, hintayin niyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At sina Aaron at Hur ay kasama ninyo. Sino man magkaroon ng usapin ay lumapit sa kanila. 40 days, 40 nights mawawala si Moses, aakyat sa Mount Sinai para tanggapin ang kautusan. So, ang kasama niya lang ay si Joshua. Yung pari na si Aaron ay sa baba. At si Hur ay nasa baba lang. So, matatagalan si Moses. But si Joshua kasama na. At si Joshua ay kapag makikipag-usap si Moses sa Panginoon sa tent of meeting, tinatawag na tolda ng tipanan, hindi magkikita, mag-uusap si Moses at ang Panginoon. Si Joshua nasa labas ng pintuan ng tolda. Parang siya'y gwardiya. Tingnan natin. Exodus 33 verse 11. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan kapag siya bumabalik uli sa kampo. Ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. So, laging assistant, si Joshua ni Moses. Perhaps 40 years na nakasama yung pagkabinata ni Joshua ay na kay Moses na siya. Hanggang sa mag-mature na po siya. So, na kay Moses po siya. Sumusunod po siya. Hindi po siya nawawala nung buhay pa si Moses. So, na-develop ang pagkatao ni Joshua kay Moses. But walang diretsong utos ang Panginoon kay Joshua. Dadaan muna kay Moses. And now, ito na nga po, patay na si Moses. Siya nang papalit. Kaya, nanghihina po si Joshua dahil na kahit na po 30 days yung pagluluksa, hindi pa enough siguro kay Joshua na kalimutan na lang kaagad. But, ang panahon ay hindi pwedeng magtagal. Hindi magbabatay si Lord sa feelings ni Joshua para hintayin humupa yung kanyang depression, humupa yung kanyang kalungkutan, hindi po. Binibreak po ng Panginoon yung kalungkutan ng tao because God is alive. Ang Diyos ay buhay. So may mission na dapat tapusin, gawin, at maisakatuparan. So hindi magbabase ang Panginoon sa emotion ng tao. Kailangan move forward na. Kumbaga sa mga ibang termino, move on na. Kailangan masira na po. Hindi naman sa pinagbabawalan tayong alalahanin yung mahal sa buhay. But kung ang mission ay nandyan na, hindi pwedeng mahadlang ang puto ng emotional feelings ni Joshua. Hindi pwedeng mahadlangan ito ng
ng depression ni Joshua, sufferings, loneliness, kalungkutan. Hindi po. Dapat matapos yon at kailangan magpatuloy si Joshua sa mission na ito. Si Joshua, mga kapatid, hindi po siya masaya na, yes, ako na ang leader. Hindi siya ganon. Yes, ako na ang mamumuno. Yes, ako na ang leader. Ako na ang masusunod. Kumbaga sa panahon natin, ako na ang presidente. Ako na mamumuno. O kaya sa iba ay tatakbo pa lang, gustong mamuno. Si Joshua nalulungkot eh. Hindi siya excited to lead the Israelites. Nakita niya kasi yung paghihirap ni Moses. But anyway, kino-comfort siya ng Panginoon, i-encourage siya. Dito sa 9 verses na ito, full of encouragement si Lord kay Joshua. Maraming beses pinanggit na be strong and have a courage, sabi ni Lord, and be courageous. 3 times po binabanggit. I never leave you nor forsake you. Andito ako, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Okay. So ngayon, mga kapatid, nangihina man siya o maaaring natatakot siya how to lead Israelites. Hindi po siya natatakot sa labanan. Actually, ang pangungunahan niya is a battle, a war between their enemies para ma-reclaim yung promised land. Hindi po siya takot sa labanan. He is afraid maybe how to lead Israelites. But God promised Joshua, hindi kita pababayaan, ang Diyos pa rin ang mamumuno. Sa panahon ngayon, may dalawang klase ng tao na ganito, mga kapatid. Oh. Yung tingin nila, dalawang klase ng tao sa panahon ngayon. Yung dalawang thoughts or personality nila, may mga tao, ang feeling nila ay nasa kanila ang Diyos. Hindi sila iniiwan, ni pinababayaan ng Diyos. But the reality is, wala ang Diyos sa kanila dahil walang banal na espiritu sa buhay nila. Sa panahon ngayon, pag nag-interview ka, different churches, different religion, ang feeling nila, kasama ko ang Diyos, the Lord never leave me nor forsake me. Yan. Yung thoughts lang, yung feelings na parang ganon. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Which is, ang totoo, wala ang banal na espiritu. Ang totoo, wala talaga si Lord. Feelings lang nila yon. Walang tamang relasyon kay Kristo. Tandaan po natin, ang sabi ng Roma chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, kailangan may banal na Espiritu para masabi natin, kasama mo ang Diyos. The Lord is with you because the Holy Spirit is with you. So, ito yung isang tao na ang feeling nila kasama na nila ang Diyos. Pero totoo, wala. Because there is no Holy Spirit sa taong iyon. Merong isa pang personality, ikalawa, tulad ni Joshua, na ang tingin niya wala si Lord. Very frustrated siya, helpless, and hopeless. Tingin niya, iniwan siya ng Panginoon because the leader, si Moses, ay namatay na, nagdidepende siya sa tao. Pero ang totoo, hindi po siya iniiwan naman ng Panginoon. Si Moses lang ang nawala. Pero hindi siya nawawala sa Diyos. Dahil na-train na po si Joshua ni Moses how to obey the Lord. So may mga Kristiyano rin sa panahon natin na nalulungkot, natatakot, tulad ni Joshua, na ang tingin ay wala si Lord sa buhay nila. Ang totoo, andyan ang Panginoon sa buhay ninyo.
Dahil kung kayo naman ay may tamang relasyon sa Diyos, kung kayo naman ay every Sunday, okay, naglilingkod pa sa Panginoon. In spirit and in truth, naglilingkod na walang pag-aalinlangan, may kapuspusan ng banal na Espiritu, nag-aalab ang banal na Espiritu, pero kung dumadanas naman ng sufferings, kalungkutan, problema, na ang tingin ay wala ang Lord, ang totoo, nasa iyo ang Panginoon. Kung ikaw ay nasa tamang landas patungo sa Panginoon, na tinutupad ang kalooban ng Diyos, at puspos ng banal na Espiritu, don't worry, you are the son and daughter of God. Parang si Joshua na ang feeling ay parang wala na si Lord. But the Lord comfort him and sinasabi niya, I am with you. I never leave you nor forsake you. Minsan ang tao, pag Kristiyano na, kahit na may problema, even in times of trouble, financial worries, financial trouble, minsan pagdating sa financial, nagkakaroon siya ng nasishake yung buhay niya. But don't worry mga kapatid, even in financial difficulties, lahat po tayo ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Ito yung sinasabi nga, no? Itong letter na ito para sa mga Hebrew actually. Pero ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon Hesus. In Hebrew 13 verse 5 to 8, sabi dito, no, even in financial troubles o in financial worries ng tao, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kay masiyahan na kung ano meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan. So, itong author ng libro, ginamit niya itong phrase na ito, that the Lord never leave you nor forsake you, even in times of financial difficulties, mga kapatid. Ibig sabihin, kaya ni Lord na ilagay niya ang kanyang sarili sa sitwasyon na may problema ang tao, even in times of trouble, sa pagdating sa financial na problema. And then, kaya panatag natin masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Sino po yan? Verse 8, si Yeso Kristo po. Si Yeso Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. So, tularan daw natin ang tulad ni Kristo, that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Si Kristo ba ng problema sa pera? Nag-provide ng Lord sa kanya. Now, so tapos na po yung revival ni Lord kay Joshua. So ano ang reaction ni Joshua? Verse 10, tingnan natin. Sabi sa verse 10, ito po yung proper teaching natin ngayon. So, binalikan lang natin yung verse 1 to 9. Sabi sa verse 10, nang magkagayoy, nag-utos si Josue sa mga pinuno ng bayan na sinasabi. Sabihin, nag-react siya, positive yung reaction niya. Nag-utos na siya. Sabi niya sa verse 11, kayo'y pumasok sa gitna ng kampo at ipag-utos sa mga tao na sinasabi, maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa Jordan ito upang pumasok at angkinin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. So, kinausap muna niya ang mga leader. Verse 10, sabi, nang magkagay, nag-utos si Josue sa mga pinuno, doon sa mga officer. In New King James Version, nakalagay officer. In every tribes, mayroong mga officers na in charge, leader, para kausapin. And then, sila yung mga chief of staff of every tribes. Na sinasabi na maghanda kayo, and within 3 days, ay papasok sila tatawid sila sa Jordan River. Maghanda, weapons, ano ba minihanda? Weapons, and then yung pagkain, preparation, pagkain, weapons, ano pa ba yung mga inihanda? Siyempre, ang ihanda rin nila, kalusugan nila, kailangan
kumbaga sa trabaho, physically fit o kaya fit to work. Kailangan fit to ano sila, fit to to fight, hindi napupuyat, hindi napapagod. Sa panahon natin dapat ready tayo na hindi nagpupuyat, hindi tayo napupuyat sa mga bagay-bagay na walang hindi importante, napupuyat sa TV, napupuyat sa mga gadget. May battle silang haharapin, kailangan nilang tumawid sa Jordan River to face their enemies, but kailangan nilang equip po sila ng mga prepared for the battle. Handa sila, food, weapons, shield, kung meron man, whatever. So, kailangan ready po sila, mga kapatid. Kasi aangkinin po nila, kukunin po nila, i-reclaim po nila yung kanila na. Nung panahon ni Abraham, ito na po yung lugar na yun, but syempre, palipat-lipat po sila. But ito na po yung time na ang pangako ni Lord sa mga anak ni Israel ay maisakatuparan. So 40, actually how many years? 400 years. Sa ibang talata, 430 years silang naging slave. And then plus 40 years na naglakbay sa wilderness. So how many years ang lumipas para muling ma-reclaim yung promised land? At sila yung eksaktong buhay at sa panahong ito magagamit ng Panginoon to reclaim the promised land. Now, verse 12. Sinabi ni Josue sa mga Rubenita, 11. Nabasa ko na kayo na yan. Ito ba? Nabasa ko na siya kanina. Okay. Verse 12. Sinabi ni Josue sa mga Rubenita, sa mga Gadita at sa kalahating lipik ni Manases. Mga kapatid, ito pong tribe ni Ruben, anak ni Ruben, o Reubenites kung tawagin sa English, at anak ni Gad, Gadites. At yung half o kalahati ng anak ni Manases, sila po yung nag-claim ng lupa outside Canaan. Yung sa labas ng kabila ng Jordan River. Pero pangako rin naman ito. Ito yung lugar ng Moab. Pinangako rin ng Panginoon Diyos to na ang mga Moabita ay aalisin sa lugar at ipapalit niya yung mga anak ni Israel. Pero sila po ay kinausap ni Moses, nung buhay pa si Moses na mananatili kayo dyan, ikiklaim niyo yung lupain, maninirahan ng mga anak ninyo, hayop ninyo, mga mahal ninyo sa buhay. Pero yung mga soldiers, yung mga army, 20 years old and above na nabilang in Book of Numbers chapter 26, ay pupunta sa labanan. Para naman tulungan yung ibang mga kapatid, meron pang kapatid. 9.5. Yung kalahati ni Manases, mayroon pang makiklaim na lupa sa loob ng Canaan. So, 9 tribes pa po yun, at yung iba ay kalahati ni Manases, may makiklaim pa hong mga lugar. Tutulungan ito ng mga Rubenita at mga Gadita at yung mga anak ni kalahati ni Manases to fight para lumaban sila para makuha yung bayang ipinangako sa kanila. So pinangako ito at sinasabihan sila ni Moses. Ngayon pinapaalala po ni Joshua. Verse 13, sabi dito, no? Alalahanin ninyo ang salita ng inutos sa inyo ni Moses. Ito po yun, nalingkod ng Panginoon na sinasabi, binibigyan kayo ng lugar ng kapahingahan ng Panginoon ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupain ito. Okay, yung sinasabi ko sa inyo, yung lugar ng Moab, nakuha na po nila ng Rubenita, Gadita, at kalahati ni Moses. Pero, hindi pa sila may consider na makakaranas na po sila ng kapahingahan. Although, ang pakapahingahan, yung rest, ay makukuha mo after the war. And then, after the war, magkakaroon ng victory. After the victory is rest. And after the rest, peace, kapayapaan. Pero kahit na po natalo na po si King Og, kasi si King Og at saka si King Sihon ang hari dito sa Moab,
kahit natalo po na nila yun, at yung 6 cities na pinamumunuan ni King Og sa Bashan, 45 cities yun, napapaligiran ng matataas na pader, 6-0, hindi pa official yung kapahingahan nila Rubenita, ng mga Rubenites sa Gadites. Hindi pa official yung kapahingahan nila. Although wala na pong labanan doon kung saan sila nag-stay, but hindi pa official yon sa Panginoon. Because ang pangako ng Lord, kahit dapat malahat yung buong nation na makubkob, mapatay yung mga hari, mapatay yung mga tao, at hanggang makuha nila ang buong lugar na yon, saka pa lang sila magkakaroon ng kapahingahan. Verse 14. Ang inyong mga asawa, mga bata at mga hayop ay manatili sa lupain ibinigay sa inyo ni Moses sa kabila ng Jordan. Ito po yun, yung Moab. Kung sila po ay kung saan sila nagkakampo, doon muna sila. Even yung mga anak ni Judah, anak ni Naphtali, anak nila sino pa? Benjamin, Joseph. By the way, si Joseph, anak niya to si Manasseh. Even yung iba pang tribes, lahat ng mga asawa, anak, mga hayop, dito muna sila sa Moab. At yung mga lahi nila na iba pang lahi, yung 12 tribes ni Israel, para makumpleto, 20 years old and above na lalaban sa gera, ay sila lang yung papasok. Pero yung pamilya nila, maiiwan mo na rin doon. Sabi rin, tuloy ko lang verse 14, ngunit lahat ng mandirigma ay tatawid na may sandata sa harapan ng inyong mga kapatid at tutulungan sila. Although sinasabihan dito yung mga Rubenita at Gadita at kalahati ni Manasseh. Saan sila nakakuha ng sandata? Marami silang napatay na kalaban. Si King Sihon ng Moab at si King Og ng Bashan. Actually, sakop din ng Moab yun. Marami silang nakuha ng mga sandata na magagamit panlaban. At sila po ay makikipaglaban. So sabi po dito sa verse 14, no? Lahat ng mandirigma. Ang mandirigma ay mga 20 years old and above lalaki. Dati, sabi sa Bilang chapter 26 verse 2, nung sila ay na census, bibilang kayo, magsisimula sa 20 years old and above, who are able go to war in Israel. Yung bang may kakayahang lumaban. But this time, mga kapatid, binanggit po dito, mandirigma na. In New King James Version, ang tawag ay mighty men of valor. Mandirigma na because nakaranas na ng labanan. Nataob na nila si King Og at si King Sihon, napatay na po na nila, at marami po silang napatay na kalaban. So, binanggit na ni Joshua na mighty men of valor na. Dati, yung pwedeng lumaban. Pero ngayon, they are all, no? Na lumalaban. Handa na sila. Okay? Kaya nga sinabi ni Joshua, dineclare niya na mighty men of valor. Because they are all tested to fight. Mighty men of valor were the elite of the military na binabanggit. Verse 15. Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid. So, kinukondisyon niya po yung dalawang lahi, kalahati dito, at yung pangatlo ay kalahati ni Manasseh. So, sinasabihan sila na huwag yung iiwan ng mga kapatid ninyo, lalaban pa rin kayo. Hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ang inyong mga kapatid na gaya ninyo. Although meron silang kapahingahan, pero hindi pa official, kasi lalaban pa sila. Pero yung mga mahal nila sa buhay, mga asawa nila, mga Rubenita, Gadita, medyo nandun na sila sa safe place na kapahingahan. Pero, habang lumalaban pa ho sila, wala pa rin perfect rest. Nagpapatuloy pa rin ho.
hanggang sa magbigyan ng kapahinga ng Panginoon ng inyong mga kapatid na gaya ninyo at maangkin nila ang lupaing ibinibigay sa kanila ng Panginoon ninyong Diyos. Kung magkagayoy, babalik kayo sa lupain na inyong pag-aari at inyong aariin na ibinigay sa inyo ni Moses na lingkod ng Panginoon sa kabila ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw. Ibig sabihin, doon pa lang sila, patapos ang labanan, doon pa lang magkakaroon ng official na parang final na makiklaim na nila yung lupain sa Moab. Doon pa lang. Pagkatapos ng lahat ng labanan sa loob ng Kanaan, doon pa lang nila makiklaim, makukuha ang lupain na iyon. Bagamat, literally speaking, sa realidad, kanila na, hiningi na, pero yung official na masasabing inyo na, after the victory ng labanan. Na verse 16 to 18, ito yung response ng mga anak ni Ruben, mga Rubenita, Rubenites, anak ni Gad, mga Gadita, at yung mga anak ni Manases, yung kalahati. Anong sabi nila? Verse 16, at sila'y sumagot kay Josue na sinasabi, lahat ng inyong o na iyong inuutos sa amin ay aming gagawin. At saan mo man kami suguin ay pupunta kami. So, ganda ng pangako. Verse 17, kung paano pinakinggan namin si Moses sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin papakinggan. Sumayo nawa ang Panginoon Diyos na gaya kay Moses. So, sinunod nila si Moses. Ito na kasi yung mga new generation na medyo masipag ng sumunod kay Moses. Sila po yung census do sa Book of Numbers chapter 26. Yung unang na-census sa Book of Numbers chapter 1, namatay na po yun, yung unang batch na yun, na sila po yung lumabas sa Egypt, 20 years old and above. 600,000 plus po yun, mahigit. Only Joshua and Caleb lang ang naiwan. But but in the Book of Numbers chapter 26, muling nagkaroon ng census and then binilang ulit. Ito na yung mga isinilang sa loob ng wilderness at yung iba dito 19 years old and below. Male, 20 years old and above. So after 40 years na po ito. Actually 40 years, more or less 40 years na po. So sila na po yung mga masisipag, bagong henerasyon na sumusunod kay Moses. So pangako nila kung paano nila sinunod si Moses, susundin din nila si Joshua. Verse 18, sino mang maghihimagsik laban sa iyong utos, sabi nila kay kay Joshua, at hindi makikinig sa iyong mga salita sa lahat ng iyong inuutos sa kanya ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. So very confirm yung word na be strong and courageous. Inulit dito, pero hindi na po ang Panginoong Diyos ang nagsabi. Taong bayan na po. To confirm that the same word or the same praise mentioned by the Lord para kay Joshua, kinukonfirm lang na same encouragement ang sinasabi nila kay Joshua. Kaya mga kapatid, bilang leader, kailangan ng tulong ng taong bayan. Without the encouragement and obedient heart ng taong bayan sa leader, maaring hindi magtagumpay ang leader. Kaya ang bawat leader, kailangan ng kooperasyon ng taong bayan. But the promise of God is already na-promise na po kay Joshua. So, ang Lord ay nangako na kay Joshua at ang taong bayan ay nangako na kay Joshua. So, wala nang hihingin pa si Joshua. Sarili niya na lang. Kaya kailangan magpakatibay siya because lahat ng support, lahat ng tulong ay naandyan na.
mula sa Diyos, tutulungan siya. The Lord is with him. He never leave by the Lord nor forsake him. And then, ang taong bayan ay nandyan din. Hindi rin siya iiwan. Hindi rin siya pababayaan. Basta magpakalakas lang siya, sabi ng taong bayan. Basta magpakatapang lang siya. Kasi ang tapang ni Joshua, yun ang magiging pasimuno para magtagumpay din ang mga Israelita. After ni Joshua, mga kapatid, the rest of the tribes, nagpapatuloy silang talunin yung mga like Judah and Simon or Simeon, anak ni Simeon. Pero yung iba talaga, umasa kay Joshua. Natakot lumaban. But anyway, madadaanan po natin yan. Ngayon, mga kapatid, so kumpirmado po yung pagpapalakas ng kalooban ng mga taong bayan kay Joshua. Sa pagtatapos in our conclusion, so Lord willing, next week, chapter 2 po tayo. Sabi dito, tingnan natin yung dalawang verse 13 and 15. Dalawang beses binanggit yung kapahingahan. First, verse 13, kapahingahan, yung tinatawag na fulfillment of rest para sa mga Rubenita, mga Gadita. Hindi pa nila masasabing final na yung rest nila kung patuloy na nakikipaglaban pa sila sa loob ng Kanaan. But in verse 15, ganun din, hanggang sa mabigyan ng kapahingahan ng Panginoon ng inyong mga kapatid. So yung final rest naman o kapahingahan naman para doon sa ibang mga lahi pa. 9 tribes pa ho yun at iba doon ay half of Manasseh na pinangakuan na magkakaroon ng kapahingahan. To complete the 12 tribes, yun na po yun. Yung iba nasa labas ng Moab at yung iba nasa loob ng Kanaan. Now, very important yung rest sa mga Israelita, kapahingahan. Paano po ba nakukuha ang kapahingahan? Minsan, pag sinabing kapahingahan, parang very simple word. Parang ang dali niya lang gawin. But, mga kapatid, sa realidad, medyo may kahirapan. Because, ang haharapin nila ay labanan. Rest is not easy to get for Israel. Dadaan sila sa battle or war. Kailangan magtagumpay sila sa labanan bago makamit ang kapahingahan. Kapag nakamit ang kapahingahan, dito pa lang pumapasok yung peace or kapayapaan. Actually, hindi ito process. But, pag tinitingnan natin ang sequence ng mga Israelita, nagsisimula muna sa battle or war between their enemies. And then, pangalawa, victories. So, parang 4 stages, 4 sequence. First is battle or war. Second, victories. Kapag lumaban sila, ang susunod ay tagumpay ng mga Israelita against their enemies. And after ng tagumpay, ikatlo, magkakaroon ng kapahingahan. And then, after the rest, o kapahingahan, ay ikaapat yung peace. Kapayapaan. Rest is a prerequisite for peace. And peace is the outcome of rest. Magkarugtong po ito. Peace and rest are deeply connected. Rest is the state of inactivity to recover energy, while peace is the inner state of tranquility, yung katahimikan, and freedom from anxiety, which is achieved through rest. So, meron pong mga proseso ng konti before they inherit the word rest or peace. May labanan po May labanan at may tagumpay. But for Israel, the battle and the victories is made by the Lord. Ang Diyos pa rin. So, ang ating pinag-aaralan ngayon is for the future victories.
habang binabaybay natin ito, makikita natin how the Lord, no, bless them and protect them sa kaligitnaan ng kanilang labanan. So, ang pinag-usapan natin in the near future, na study natin, na may kakaroon ng tagumpay. So, the battle ay galing sa Panginoon and the victories ay galing pa rin sa Panginoon. Proverbs 21:31, New King James Version, ang sabi rito, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Ang pagkatagumpay, ang tagumpay na ito ay galing sa Panginoon. Ihanda ninyo ang mga, although wala silang binabanggit dito kabayo, but kabayo is a picture of, medyo matinding labanan. Pero ang pagtatagumpay, the deliverance is of the Lord. Yung pagtataboy sa kalaban. Psalms 3 verse 3, New King James, but you, O Lord, are a shield for me. Sabi dito, my glory in the one who lifts up my head. Tama ba ako? Psalms 3 verse 3. Parang hindi yata yan. New King James. So, parang actually, salvation belongs to our God. Yan ang nakalagay dyan. Di ko lang matandaan, nagkamali lang yata ako ng Psalms ng Tingnan ko lang yung kung doon siya sa tinatawag na Proverbs. Let me see first. Tingnan lang. So, nagkamali ako ng pagkasulat. Lang Okay. So, mali. So, sorry, hindi yan. So, ang sinasabi doon sa nabasa ko is, the salvation belongs to our God. So, nakalimutan ko lang yung verse. But anyway, ang tagumpay lagi na sa Panginoon. Ngayon, kailan magaganap? Kailan mangyayari yung final rest na binabanggit ni Joshua? Kung magpa-fast forward tayo, siguro fast forward lang tayo ng konti para makita natin kung kailan mangyayari ito. Tignan natin Joshua chapter 11 verse 23. Yung battle and victories and then rest. Sabi dito, fast forward lang tayo ng konti. Kaya sinap ni Joshua ang buong lupain. Ayon sa lahat na sinabi ng Panginoon kay Moses. At ibinigay ito. So, ibig sabihin, sinunod ni Joshua kay yung utos ni Moses. At ibinigay ito ni Joshua bilang pamana sa Israel. Ayon sa kanilang mga lipi, yung 12 tribes. Ayon sa kanilang pagkakabahabahagi, ayon sa kanilang mga lipi. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikipagdigma. Sa Joshua chapter 11 verse 23. Sa Joshua chapter 12, sasabihin po doon kung how many kings ang napatay na sakop na lugar nila Joshua. And then chapter 13, doon na po yun, iisa-isahin na po yung distribution of land. Mga inheritance po na ito ibibigay sa mga anak ni Israel. So, ang kapahingahan ay mangyayari pa lang in Book of Joshua chapter 11 verse 23. Praise the Lord. But anyway, hindi tayo nagmamadali. Next week, chapter 2 po tayo. Now, bilang mananampalataya, sa ating panahon, kailangan natin makita kung ano yung spiritual na counter meaning nito sa ating panahon. Kanina, binanggit na natin yung encouragement ni Lord kay Joshua. So, bumangon siya, tumayo siya, encourage siya, dumiretso siya, nagbigay siya ng instruction. Magpapatuloy po ito, chapter 2. But bilang mananampalataya na sa ating Panginoong Hesus, tayo pong lahat, na paano natin ma-apply yung rest na ito o kapahinga natin sa Panginoon na hindi naman lahat ay dumadaan sa physical battle or physical war. Hindi naman tayo yung nakikipaglaban na sundalo or even kahit soldier ka, nagiging aktibo ka lang, lalo na kung merong talagang labanan, pero
Kung walang labanan, ano ka, watcher ka, mag-observe ka sa mga utos. But anyway, paano natin matatanggap yung kapahingahan ng Panginoon? We are all sometimes in the midst, hindi physical but spiritual battle. Ito po yung labanan natin, mga kapatid, the spiritual battle. So, sa ating study natin ngayon, paano ang transition of Joshua's rest, kapahingahan na binibigay ni Lord kay Joshua, at ang mga kapahingahan sa mga Israelita. Although, ito po teaching natin for the future na kapahingahan pa lang. So, how do we compare this battle, physical battle yung pinamumunuan ni Joshua, but kay Lord naman, ang pinamumunuan niya is spiritual battle. So how do we, paano natin makukuha naman yung spiritual rest natin with the Lord, with Christ Jesus? Ano yung sinabi ni Lord kay Joshua? Verse 9, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulay araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiging hawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ito pa rin po, mga kapatid. Ang gustong ng Panginoon para tayo magkaroon ng tagumpay na kapahingahan at kapayapaan. Itong spiritual battle ay kailangan gawin din po natin yung magtagumpay tayo, sumunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Tignan natin yung sinasabi na sa Hebrew chapter 4 verse 8 to 13. Sapagkat kung sila, sabi ni anong author na to, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw. Pagkatapos nito, ibig sabihin, kung ang kapahingahan na binanggit ni Lord dito kay Josue ay is kapahingahan ng buong panahon ng mga Israelita, sana hindi na nagbanggit pa ng ibang kapahingahan. Ano ba ibig sabihin nito? Verse 9. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sino ba tinutukoy dito? Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So, yun ang Diyos. After ng creation, nagpahinga sa 7th day. Kaya't magsikap tayo pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat, ito po yung gustong ipunto ng author ng Hebrew. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa paghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So ang salita ng Diyos, siya pa rin ang pangunahing dapat nasusunod sa buhay ng isang tao. Kung mapasok tayo, magpapahinga tayo sa kautusan, salita ng Diyos, na siya binabanggit din dito ni Lord kay Joshua 1 verse 8. At kino-compare nung author ng Hebrew na ang salita ng Diyos ay buhay. Mas mabisa pa raw siya sa magkabilang talim na tabak. So, gusto niyang dalhin ng kapahingahan ay sa salita ng Diyos. Verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. So, magpapahinga dapat ang tao sa salita ng Diyos na matalas, na mahigit pa sa tabak. Tignan natin, i-confirm yan ng Panginoong at 3.8.
So, nakalagay pala, Psalms 3:8. Okay. Salvation belongs to the Lord. So, Psalms 3:8 po pala yun. Psalms 3 verse 3 nalagay ko. So, salvation belongs to the Lord. Now, tignan natin ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Iko-confirm ito ni Jesus. In Matthew 11:27 to 30, so hanggang 30 lang daw. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama, sabi ni Jesus. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At sino ang piliin ng anak na pagpapahayagan niya? Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. So, ang authority given to Jesus, so, final na yon. So, si Jesus ay meron na siyang right to invite people para sa kanya. Sabi nito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So, sila magpapahinga. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin. So, matuto, learn from Jesus. Ano ba ituturo ni Kristo? Mga salita ng Diyos. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling-daliin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, ang pahinga po, bukod sa mga teaching before na binabanggit ko na the final rest is Jesus. Jesus is the Lord of the Sabbath. Na siya ang Diyos ng Sabbath. Siya ang Diyos ng pahinga. Meron din siyang version dito na kapag ang isang tao ay nagpapahinga, dapat natututo sa salita ng Diyos. Doon tayo nagpapahinga. Nagkakaroon tayo ng joy. No? Sabi nga sa Psalms 1 verse 1, no? Dapat ang salita ng Diyos ay andun ang ating galak, kagalakan. Hindi tayo umuupo sa mga katulad na masasama. Hindi tayo tumatayo para sa mga mockers. Kundi ang salita ng Diyos, doon tayo nagagalak. So, doon tayo dapat nagkakaroon ng rest. Ngayon, mga kapatid, sinabi rin po yan sa Jeremiah 6 verse 16. Ano sabi nito? Ganito sabi ng Panginoon, tumayo kayo sa mga daan at tumingin. At ipagtanong ninyo ang sinaunang landas. Naligaw po sila, yung iba, sa Jeremiah. Yung mga Israelita ay sumasangguni sila sa mga false prophet. Tinatanggihan nila yung mga totoong propeta na nagsasalita ng totoong kautusan at propesya galing sa Diyos. Ang sabi nito, kung saan naroon ang mabuting daan at lumakad kayo roon at kayo makakatagpo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanila sinabi, mga matitigas ang ulo, hindi kami lalakad doon. So ang daan po, sino po ang daan? John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So, si Kristo ang daan. At ang mga salita ni Kristo ang nagbibigay ng kapahingahan. Bago tayo mag-closing, banggitin ko lang yung Psalm 1, awit 1, verse 1 and 2. Sabi po dito, no, mga kapatid, paano ng tao hindi lumalakad sa payo ng masama, di tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, di umupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. So dito mga kapatid, dito tayo dapat nagkakaroon ng kapahingahan o yung rest na inaalok ng Panginoong Diyos, inaalok ng Panginoong Yesus, at ang salita ng Panginoon na nababasa natin, napapakinggan natin, kapag tayo po ay babad sa salita ng Panginoon at isinasabuhay ho natin, mapapansin mo, no, meron kang kapayapaan. Resulta po yun ng kapahingahan. Kapag payapa po tayo, umaasa tayo sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, naroon tayo sa kapahingahan. Nasa tamang kapahingahan po. Sino mang nananalig sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid. So, in our spiritual battle, let the Word of God must prevail. Dapat mangibabaw lagi sa puso at isipan natin ang salita ng Panginoon. Tulad ni Kristo,
ang salita ng Diyos ay lagi niyang ginagamit to face the enemies. For example, in Matthew chapter 4, verse 1 to 11, anong ginagamit ni Jesus para labanan ang mga tukso ni Satan? Nasusulat is the Word of God, mga kapatid. So, kung tayo man ay nasa spiritual battle, or let's say, Pastor, nasa physical battle ako, ano bang physical battle? Meron akong sakit, halimbawa. So, sometimes our physical ailment o yung may sakit po tayo, nagsasuffer po tayo sa sakit natin. Sometimes, natatouch po yung ating spiritual na pananampalataya sa Panginoon. So, hindi man ito physical battle na parang gera, but sometimes ang battle natin is yung ating physical na sakit, physical hardship sa pamilya, minsan walang work, nag-iisip kung paano buhayin ng pamilya sa matuwid na pamamaraan. So, minsan yun din yung battle. But, andun lang po yan sa family na problema, yung money. But anyway, mga kapatid, anumang hardship o difficulties ng buhay natin, tulad ni Joshua, naghina siya, but it is enough para to face the battle. Tandaan po natin sa ating labanan, the Lord never leave you nor forsake you. Kung may tama kang relasyon kay Kristo, umasa ka na hindi ka rin niya iiwan, ipababayaan. Ano mang aspeto ng buhay natin. May sakit ka man, may financial worries ka man, meron ka man pinagdadaanan, na very emotional ka, or merong relasyon na dapat maayos, merong pagkakagalit-galit. So, tandaan po natin, ang Diyos natin ay nangangako. Kaya niyang patunayan na hindi kanya iiwan, ipababayaan kung meron kang tamang relasyon. At kung tayo namamahinga sa kanyang mga salita, hindi kanya pababayaan. John 15 verse 7, sabi ng Panginoon, if you abide in me, and my word is in you, whatever you wish in my name, you shall have it, sabi ng Panginoon. Ang tunay na pahinga ay nagagalak sa salita ng Diyos. So please read the Bible. Ito ang ating comforter, ating destroyer sa ating mga enemies, physical man o spiritual, our protection, and guaranteed ng Lord. Kung ang Panginoon, ang salita ni Jesus ay nasa puso natin, ano man ang hingin mo, sabi niya sa John 15:7, sabi ko lang po, mapapasayo. So, we will find true rest in the spiritual lifestyle kung magbabasa tayo ng Bible at isa sa buhay natin, lifestyle like the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Let's pray. Aming Diyos, salamat po muli sa iyong kabutihan, sa aming tinatanggap na biyaya sa inyo, physical, spiritual, financial. Gusto namin ipagpasalamat ang mga ginagawa mo sa buhay namin. Your love, your mercy, your forgiveness sa aming mga pagkakasalang nagawa sa inyo. Lagi po kayong nandyan. Your grace, pinagkaloob. Andyan po rin kayo, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Patuloy ko tinataas sa inyo ang mga kapatid namin na may concern sa kalusugan. Dalangin namin ang kalusugan po ni Sister Nesty. Praying kami for her complete recovery. Nawa, Lord, i-bless niyo po siya. Nawa, tulungan niyo po siya na laging maging strong sa kanyang isip at puso. So, although umuwi na si Pastor Jess sa inyo, Panginoon, but we also believe, parang si Joshua, na hindi mo iiwan si Joshua. Ganon din po kay Sister Nesty, hindi mo siya pababayaan. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na karanas po ng physical na sakit. Sister Nancy, yung minsan masakit ang katawan niya. Siya po yung nag-aalaga po sa kanyang manugang, kay John, at magbabantay sa kanya apo, kay Angel. Ganon din po sa kanyang anak na si Edna. Pray kami sa recovery ni John, Panginoon Diyos, upang magbakasyon mga sister, o umuwi mga Sister Nancy dito sa Pilipinas, ay ready na pong kalusugan ni John. Praying din kami, Ama, ang healing din po kay Sister Achi, si Sister Raquel Ferrer. Have mercy on Sister Ferrer, Sister Achi, Lord. Ganun din po, Panginoon, recovery din kay Jomar, Panginoon, stroke. But thank you, Lord, sa recovery niya. Nawa, makompleto po yung healing niya.
At Panginoon, dalangin ko rin po ang comfort po sa family po nila Sister Michelle na namatay ng mag-anak. So bless niyo po sila Lord sa Marikina. Ganun din po Panginoon ang mga kapatid na nanonood, kung hindi ko man kayo kilala, nawa ay patuloy po kayong ah, pagpalain ng ating Diyos Ama sa pangalan ni Jesus sa inyong mga pangangailangan, financial worries ni man, physical, kagalingan, or yung mga alalahanin ninyo, emotional, na ang Diyos mismo ang magbigay ng kapayapaan po sa inyo. Ang katakapahingahan. So, hindi ko man alam ang sitwasyon ninyo. Let the Lord will bless you more about your financial worries and everything. Patuloy mo ingatan, Lord, pag-drive ni Brother Ramil at yung kalusugan niya, siya po ay nag-drive niya papuntang Bicol, ganda sa pag-uwi. Ibig rin po, Lord, ang pag-uwi ni Bench ngayon, galing po siya Olonga po, ingatan niyo po kanyang pag-drive. Patuloy kong tinataas sa inyo ang kagalingan niya po sa kanyang sakit na naramdaman sa psoriasis. And complete healing po sa pamangkin ko rin kay Sherwin at kay Benjong, Panginoon. Ulit, maraming salamat, Panginoon. Hindi ko mamabanggit ang iba, so tinataas ko po. Hindi ko man nabanggit, hindi ko man nakikilala, but naunawaan ko yung kanilang kalagayan. Ama, kayo na pong bahala. Humipo sa sino mang nanonood, nakakaranas ng anxiety, depression. Nawa kapayapaan niyo po ang mag-bless po sa kanila. Thank you, Father. Natas ko po ito. In Jesus' name, pray. Amen po. God bless you po, mga kapatid sa Panginoon. Ingatan po kayo ng Panginoon.